Mga kababayan, kung kayo ay SSS o GSIS pensioner at hindi pa ninyo alam ang tungkol sa 6,000 pesos hanggang 7,500 na pension credit release na ilalabas ngayong Mayo 2026, kailangan ninyong panuorin ang video na ito hanggang katapusan. Dahil ngayong Mayo 13, may isang malaking pagbabago sa paraan ng pagpapadala ng pension credits na maaring direktang makaapekto sa inyong account. Hindi lang ito tungkol sa kung magkano ang matatanggap ninyo. Ito ay tungkol sa kung matatanggap ba ninyo ito ng buo o may bawas. At ang pinakamahalaga, ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan ninyong gawin ngayong Mayo 11 bago pa man maging huli ang lahat. Manatili kayo at pakinggan ninyo ako ng mabuti. Mga kababayan nating mahal na mga seniors, kung kayo ay 60 taong gulang pataas at kasalukuyang tumatanggap ng SSS o GSIS pension, nandito ako ngayon para ibahagi sa inyo ang isa sa pinakamahalagang balita na dapat ninyong marinig ngayong Mayo 2026. Emphatic, hindi ito basta-basta na impormasyon. Ito ay isang bagay na maaaring magbago ng inyong buwan, ng inyong plano para sa pamilya, at ng inyong kapayapaan ng isip. Kaya hinihingi ko ang inyong buong atensyon sa susunod na ilang minuto. Ang bawat salita ay mahalaga. Ngayong Mayo 2026, ang SSS at GSIS ay parehong may nakatakdang espesyal na pension credit release. Ang halagang pinag-uusapan ay ta 6,000 para sa mga SSS pensioner at hanggang pa 7,500 para sa mga GSIS pensioner, depende sa inyong kategorya, sa haba ng inyong serbisyo, at sa uri ng inyong pension tier. Ngunit ang problema ay ito. Marami sa ating mga minamahal na seniors ang hindi pa nakaaalam na may bayad silang darating. At ang mas malaking problema ay may ilan sa kanila na kahit darating ang pera, hindi nila matatanggap ng buo dahil sa mga deduction na hindi nila alam, sa mga dokumento na hindi nila naisumite, at sa mga patakaran na hindi nila naiintindihan. Iyon ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon, para tiyaking hindi kayo mapabilang sa grupong iyon. Bago nating talakayin ang lahat ng detalye, nais ko munang ibahagi sa inyo ang isang tunay na kwento. Isang lola mula sa Laguna, 68 taong gulang, dating guro sa elementarya, matagal ng GSIS pensioner. Noong nakaraang Marso, nagulat siya nang makita niyang mas maliit ang natanggap niyang pensyon kumpara sa dati. Humigit kumulang pa 1,800 ang kulang. Nagtatanong siya sa kanyang pamilya, nagtatanong siya sa kanyang mga kapitbahay, pero walang makapagbigay sa kanya ng malinaw na sagot. Nang pumunta siya sa GSIS office, nalaman niya na ang kanyang life verification ay hindi na isumite ng tama noong 2024. Dahil doon, ang isang bahagi ng kanyang pensyon ay nakahold at ang dapat na credit release ay hindi na ipadala sa kanya ng buo. Isang buwan ng pagkabigo, isang buwan ng kakulangan sa pamilihan, isang buwan ng pag-aalala na hindi dapat nangyari. Huwag hayaan ninyong mangyari iyon sa inyo. Kaya ngayong video na ito, talakayin natin ang lahat. Ang eksaktong halaga ng pension credit release ngayong Mayo 2026. Kung sino ang talagang kwalipikado. Ang eksaktong schedule ng release, kasama na ang mga petsa na dapat ninyong tandaan tulad ng Mayo 11 at Mayo 13. Ang mga bagay na maaaring magbawas ng inyong bayad kung hindi kayo maingat. At ang mga karagdagang benepisyo na marami sa ating mga seniors ay hindi alam na maaari nilang i-claim. Handa na ba kayo? Sige, tuloy na tayo. Una, pag-usapan natin kung ano talaga ang pension credit release at bakit ito importante ngayong 2026. Ang pension credit release ay isang espesyal na disbursement, isang bayad na hiwalay sa inyong regular na buwanang pensyon na nagmumula sa SSS o GSIS bilang resulta ng iba't ibang dahilan. Maaaring ito ay Cost of Living Adjustment o COLA na naaprubahan ng gobyerno ngayong taon. Maaaring ito ay retroactive pension increase na resulta ng isang nakaraang undercomputation ng inyong benepisyo. Maaaring ito ay karagdagang bayad dahil sa isang bagong batas o Republic Act na nagbibigay ng mas mataas na pensyon sa mga retirado
O maaaring ito ay isang adjustment mula sa isang approved pension review na tatagal ng ilang buwan bago maipamahagi. Ang punto ay ito, ang pension credit release ay pera ninyo. Kinikilita ninyo ito mula sa mga tao ng inyong trabaho at kontribusyon. Hindi ito tulong, hindi ito charity. Ito ay karapatan ninyo bilang naglingkod sa inyong pamilya at sa inyong bansa. Para sa mga SSS pensioner, ang Mayo 2026 credit release ay pangunahing nakatuon sa dalawang grupo. Una, ang mga pensioner na kasama sa SSS Social Pension Program na ang tinatawag na SOCPEN, na karaniwang binibigyan ng pa-500 buwan ng allowance pero ngayong Mayo ay may dagdag na espesyal na bayad. Ikalawa, ang mga retiradong SSS member na may approved pension adjustment mula sa mga review na isinagawa noong 2024 at unang bahagi ng 2025. Kung kabilang kayo sa alinman sa dalawang grupong ito, inaasahan ang inyong bayad sa paligid ng Mayo 11 para sa unang batch at Mayo 13 hanggang Mayo 20 para sa ikalawang batch. Para sa mga GSIS pensioner, ang credit release ay nakakonekta sa dalawang mahalagang batas at patakaran. Una, ang Republic Act 11199 Adjustment na nagbibigay ng mas mataas na pensyon para sa mga government retirees na lumampas na sa kanilang minimum pension threshold. Ikalawa, ang Index-Linked Pension Tier Adjustment na automatikong pinapalaki ang pensyon ng mga kwalipikadong GSIS pensioner batay sa inflation index. Ang mga GSIS pensioner ay maaaring asahan ang kanilang credit release sa paligid ng Mayo 15 hanggang Mayo 20 kasabay ng regular na monthly pension para sa ikalabing-4 at ikalabinlimang araw ng buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga kwalipikasyon sapagkat hindi lahat ng pensioner ay automatikong makakatanggap ng buong halaga. May mga kondisyon na kailangan nating pag-aralan ng mabuti. Para sa SSS, ang mga pangunahing kwalipikasyon ay ang mga sumusunod. Dapat kayong aktibong pensioner na kasalukuyang tumatanggap ng regular na monthly pension. Ang inyong pensyon ay dapat hindi nakasuspend dahil sa anumang administrative issue o hindi nasagutang abiso mula sa SSS. Dapat ay nakapagsumitin na kayo ng inyong Annual Pensioners Information Update o APIU para sa taong 2025. Ito ang pinakamadalas na nakalilimutang requirement at ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit maraming seniors ang hindi nakakakuha ng kanilang buong bayad. Kung hindi kayo nakapagsumiti ng APIU noong 2025, may pagkakataon pa kayong gawin ito bago ang Mayo 11. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o gamitin ang My SSS online portal para masubmit ang inyong APIU at ma-update ang inyong status. Para sa GSIS, ang mga kwalipikasyon ay mas detalyado. Dapat kayong retired government employee na may hindi bababa sa 15 taon ng credited government service. Ang inyong pensyon ay dapat nasa aktibong estado, walang pending overpayment case, at walang administrative hold. Dapat ay nakapagsumitin na kayo ng inyong life verification o LV para sa nakaraang taon. Ang life verification ay isa sa pinakamahalagang requirements ng GSIS. Ito ang paraan ng ahensya para tiyakin na ang mga tumatanggap ng pensyon ay buhay pa at talagang natatanggap ng tamang tao ang pera. Kung hindi kayo nakapagsumitin ng life verification, posibleng nakahold ang inyong pensyon at ang credit release kasama na rito. Ang GSIS ay may mga satellite offices at partner centers sa buong bansa kung saan maaari kayong magsumit ng life verification. Maaari rin kayong gumamit ng GSIS e-Services mobile application para sa mas mabilis na proseso. Ngayon, ang pinaka-importanting bahagi ng video na ito, ang mga posibleng bawas sa inyong pension credit. Pakinggan ninyo ako ng maigi dahil ito ang nagdudulot ng pinakamaraming pagkabigo sa ating mga seniors. Ang unang dahilan ng bawas ay ang mga outstanding loan deduction. Kung mayroon kayong natitirang balance sa inyong SSS o GSIS salary loan, calamity loan, emergency loan, o anumang ibang uri ng loan mula sa ahensya, maaaring ibawas ito ng ahensya sa inyong pension credit bago pa man ito dumating sa inyong account.
Maraming seniors ang nagulat nang makatanggap sila ng at 500 o pa 3,000 lang kahit ang inaasahan nila ay pa 6,000 o higit pa dahil ang kanilang natitirang loan balance ay ibinawas ng walang abiso. Ang solusyon dito ay simple at kailangang gawin ninyo ngayon bago mag-Mayo 11. Tawagan ang SSS o GSIS at hilingin ang inyong loan balance statement. Alamin kung may outstanding loan kayo. Kung mayroon, mag-request ng payment arrangement para mabawasan ang posibilidad na malaking halaga ang ibabawas sa iisang credit release. Minsan, kung maliit lang ang balance, mas mabuting bayaran na ito ng buo para malinis ang inyong record bago dumating ang credit. Ang ikalawang dahilan ng bawas ay ang PhilHealth Premium Adjustment. Simula noong 2024, may mga pagbabago sa PhilHealth Premium Computation para sa mga retirado, lalo na sa mga may karagdagang pinagkukunan ng kita bukod sa pensyon. Kung ang inyong pensyon ay subject sa PhilHealth deduction at hindi pa ito na-update sa sistema, posibleng mag-compute ang SSS o GSIS ng adjustment at ibawas ito sa inyong credit release. Ang pinakamabuting gawin ay tawagan ang inyong ahensya at alamin kung anong PhilHealth premium rate ang kasalukuyang naka-apply sa inyong account. Kung may tanong kayo, maaari rin kayong direktang tumawag sa PhilHealth para sa kumpirmasyon. Ang ikatlong dahilan ng bawas, at ito ang pinaka-hindi inaasahan, ay ang overpayment recovery. Kung sa nakalipas na 2 o 3 taon ay natanggap kayo ng mas malaki kaysa sa dapat sa inyo, halimbawa dahil sa isang computation error ng SSS o GSIS, posibleng nag-issue na ang ahensya ng abiso tungkol sa overpayment at nagplano ng i-recover ang halagang iyon mula sa inyong susunod na credit release. Kung nakatanggap kayo ng anumang liham, text message, o email mula sa SSS o GSIS tungkol sa overpayment anumang oras sa nakalipas na 3 taon, at hindi pa ninyo sinasagutan ang abisong iyon, gawin ninyo ito ngayon mismo, bago ang Mayo 11. Kung hindi, posibleng ibawas nila ang buong halaga ng overpayment sa inyong credit. Kung kailangan ng payment arrangement, hingin ninyo ito. Ang SSS at GSIS ay karaniwang bukas sa mga payment plan para sa mga seniors. Pag-usapan naman natin ang mga magagandang balita. Ang mga benepisyo na marami sa ating seniors ay hindi alam na maaari nilang i-claim. Una, ang Supplemental Monthly Allowance o SMA para sa GSIS pensioners. Ang mga pensioner na nagretiro bago ang taong 2003 at may hindi bababa sa 20 taon ng credited service ay maaaring kwalipikado sa karagdagang buwanang allowance na umaabot sa pa 1,000 hanggang pa 2,000. Hindi ito automatikong naka-attach sa regular na pension. Kailangan ninyong aktibong mag-apply para dito sa GSIS. Maraming seniors ang hindi nag-a-apply dahil hindi nila alam na available ito. Kung kayo ay nagretiro bago ang 2003, pumunta sa pinakamalapit na GSIS office at itanong ang inyong SMA eligibility. Maaaring may dagdag na pera kayo na naghihintay sa inyo. Ikalawa, ang SSS Survivors Pension para sa mga widowed seniors. Kung kayo ay balo at ang inyong yumaong asawa ay dating SSS member, maaaring meron kayong natitirang survivors pension na hindi pa na-release. Ang SSS ay may ilang backlog sa processing ng survivor pension claims at ang Mayo 2026 credit release ay isang pagkakataon para tiyakin na lahat ng halaga na dapat sa inyo ay naka-include sa inyong bayad. Kung hindi pa kayo nakapag-file ng survivor's pension claim, ito na ang tamang oras. Ikatlo, ang posibleng 13th month pension adjustment. Kung hindi kayo natanggap ng inyong 13th month pension noong Nobyembre o Disyembre ng 2025, ang Mayo 2026 credit release ay maaaring isama ito bilang adjustment. Siguraduhin ninyo ito sa inyong ahensya bago ang Mayo 11 para malaman kung kasama ito sa inyong darating na credit. Ngayon, pag-usapan natin ang isang paksa na madalas nagdudulot ng kalituhan sa ating mga seniors, ang buwis. Ang napakagandang balita para sa karamihan ng ating mga seniors ay ito. Ang SSS at GSIS pension, kasama na ang pension credit release,
ay tax-exempt sa ilalim ng batas ng Pilipinas. Hindi kayo kailangang magbayad ng income tax sa inyong pensyon. Kaya kung may lumapit sa inyo na nagsabing kailangan ninyong magbayad ng buwis para matanggap ang inyong pension credit, maging maingat kayo. Posibleng scam iyon. Ang SSS at GSIS ay hindi kailanman hihilingan sa inyo ng bayad para mapalabas ang inyong pension credit. Kung mayroon kayong ibang pinagkukunan ng kita bukod sa pensyon, tulad ng rental income o negosyo, maaaring may tax obligation kayo doon. Pero ang pension mismo ay hindi taxable. Narito ang mga practical na tips para sa inyo bago at pagkatapos ng Mayo 11 at Mayo 13 release dates. Una, ngayong araw na ito, i-check ang inyong APIU status para SSS o ang inyong life verification status para GSIS. Kung hindi pa naisumite ang alinman sa mga ito, gawin ninyo ito agad. Ang bawat araw na lumilipas ay nagiging isang panganib sa inyong credit release. Ikalawa, tawagan ang SSS o GSIS at hilingin ang inyong loan balance statement. Alamin kung may natitirang loan kayo at planuhin kung paano ito mababayaran o maipapagayos bago ang credit release. Ikatlo, itakda ang alarma ninyo para sa Mayo 11 at Mayo 13. Suriin ang inyong bank account o UMID linked account sa mga petsang iyon. Kung gumagamit kayo ng Land Bank, DBP o iba pang bangko, maaaring mag-antay kayo ng 1 hanggang 3 araw ng trabaho pagkatapos ng opisyal na release date bago lumabas ang pera sa inyong account. Ika-4, kung sa Mayo 13 ay hindi pa rin kayo nakatanggap ng anumang dagdag na bayad, huwag hintayin ang katapusan ng buwan bago kumilos. Pumunta agad sa pinakamalapit na SSS o GSIS branch para magtanong. Dalhin ang inyong valid IDs, ang inyong UMIDI card kung mayroon, at ang inyong pinakabagong pension slip. Ikalima, kung mayroon kayong pamilyang miyembro na makakatulong sa inyo sa pag-navigate ng mga prosesong ito, huwag mahiyang humingi ng tulong. Ang SSS at GSIS ay nagbibigay ng pahintulot sa mga authorized representative para sa mga seniors na may kondisyong medikal na pumipigil sa kanila na personal na pumunta sa opisina. Siguraduhing may dalang Special Power of Attorney o SPA ang inyong kinatawan. Para sa mga gumagamit ng GSIS e-Services mobile application, malaki ang magiging tulong nito sa inyo. Sa app na ito, maaari ninyong tingnan ang inyong current pension status, loan balance, pinakahuling transaction history, at ang status ng inyong life verification at iba pang requirements. Hindi na kailangan pang pumunta sa opisina para sa mga basic na katanungan. I-download na ang GSIS e-Services app kung hindi pa ninyo ito nagagamit. Para sa mga SSS pensioner, ang My SSS online portal sa sss.gov.ph at ang SSS mobile application ay parehong nagbibigay ng access sa inyong pension information, contribution history, at loan status. Kung hindi pa kayo nakapagrehistro sa online portal, gawin ninyo ito ngayon. Mas madali at mas mabilis kaysa pumunta sa branch para sa mga simple na katanungan. Isang bagay pa ang nais kong ibahagi sa inyo bago tayo matapos. Ang tungkol sa matalinong paggamit ng pension credit na ito. Kapag natanggap ninyo ang inyong pa 6,000 o 7,500, huwag ninyong hayaang mawala ito ng walang plano. Narito ang ilang simpleng ideya na maaaring makatulong sa inyo. Una, bayaran muna ang anumang maliit na utang, kahit bahagi lang nito. Ang pagbabawas ng inyong loan balance ay nagpapababa ng posibilidad na malaking halaga ang ibabawas sa susunod na credit release. Ito ay isang investment sa inyong sariling kapayapaan ng isip. Ikalawa, magtabi ng emergency fund. Kahit sa 1,500 o 2,000 lang mula sa inyong credit ay malaking tulong sa panahon ng hindi inaasahang gastusin tulad ng medikal na pangangailangan o pag-aayos ng bahay. Ang magkaroon ng maliit na ipon ay nagbibigay ng napakalaking kapayapaan ng isip. Ikatlo, isaalang-alang ang inyong PhilHealth contribution. Kung may kaparehong senior citizen kayo sa inyong bahay na hindi pa nakapagrehistro sa PhilHealth, ang pension credit ay maaaring gamitin
para matiyak ang kanilang health coverage. Ang kalusugan ay palaging priority. Ikaapat, itago ang lahat ng inyong mga dokumento ng maayos. Ang pension slip, ang APIU, ang life verification slip, ang loan balance statement, lahat ng ito ay kailangan ninyong itago sa isang ligtas na lugar. Gumawa ng folder na nakalagay ang lahat ng inyong SSS o GSIS documents. Huwag hayaang mawala ang mga ito dahil kailangan ninyo ang mga ito sa hinaharap. At sa lahat ng ating mga kababayang seniors na nakikinig ngayon, nais ko lang ipaalala sa inyo na ang inyong mga tao ng serbisyo, ang inyong mga tao ng pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon ay hindi nawala ng halaga. Ang bawat pisong binabayad ninyo sa SSS o GSIs noong kayo ay nagtatrabaho ay nagbabalik ngayon sa inyo sa anyo ng pensyon at ng mga special credits tulad ng ilalabas ngayong Mayo 11 at Mayo 13. Kayo ay karapat-dapat sa bawat pisong iyon. At kayo ay karapat-dapat na malaman ang lahat ng inyong mga karapatan. Huwag kayong mahiyang magtanong. Huwag kayong mahiyang humingi ng tulong. Huwag kayong mahiyang pumunta sa opisina o tumawag sa hotline para itanong ang tungkol sa inyong pensyon. Ang SSS at GSIS ay mga ahensya na umaako ng responsibilidad sa inyo. Gamitin ninyo ang mga serbisyong iyon. Ibahagi ninyo ang impormasyon na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kaklase noong bata, sa inyong mga kapitbahay na seniors. Maaaring may isang lolo o lola sa inyong buhay na desperadong kailangan ng impormasyon na ito, pero walang makapaliwanag sa kanya. Kayo ang magiging tulay ng impormasyon para sa kanila. At sa pamamagitan ng pagbabahagi, naglilingkod kayo sa inyong komunidad. Mag-comment kayo sa ibaba kung may mga tanong kayo tungkol sa inyong pensyon. Subukan kong sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakatulong ito sa inyo, isubscribe na kayo at i-click ang notification bell para hindi kayo makaligtaan ng susunod na importanteng update tungkol sa inyong SSS at GSIS pension. Ingat kayong lahat. Ingat, mahalin ninyo ang inyong sarili, pangalagaan ninyo ang inyong kalusugan. At tandaan, kayo ay karapat-dapat sa pinakamabuti sa loob at labas ng opisina ng SSS at GSIS.